Welcome dito sa mini video series natin, no? So ngayon, nasa episode 3 na tayo. Ang tatalakayin naman natin is yung mode 3 or yung statistical calculations. So yun, bago tayo magsimula, so kung isa kang graduating, no, at naghahanap ng review center, kung wala ka pang review center, try mo sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So yan, message us sa FB page ng Powerline Engineering Review Center at para malaman mo kung paano yung procedure for enrollment. So yan, tara, tuloy na natin ang discussion dito sa calculator techniques. So ngayon, i-explore naman natin yung statistical calculation. So bali dito, ang gagawin natin, i-reinforce natin yung knowledge natin to some electrical engineering subjects at kung paano natin mai-apply yung statistical calculation. So yung statistical calculation, matatagpuan siya sa mode 3 ng ating calculator. At ayan, once na pindutin mo yung mode 3, meron na tayong iba't ibang statistical calculation. So yun, meron tayong basic na 1 variable at halos lahat ay 2 variable na. So yun, for mode 3.2, linear. So mode 3.3, quadratic, logarithmic, e exponential, ab exponential. For 3.7, power, and then sa 8 is inverse. So tandaan, para magamit natin ng effective itong mga mode 3.2 na ito to mode 3.8, dapat alam natin yung property ng isang electrical parameter or let's say yung mga phenomena sa iba't ibang subject. So for example, sa engineering economy, di ba, yung straight line depreciation, dahil straight line siya, napapasok siya dito sa mode 3.2 or sa linear regression. Kasi kapag ginrap natin siya, makakapag-draw tayo ng straight line. Okay? So ngayon, sa EE subjects, ano ba yung mga pwede nating makuha dito, okay? Or ma-applyan natin ng statistical calculation. So after natin malaman kung saan silang curve mag-fit, di ba? Doon tayo magpapagawa ng tinatawag na regression analysis. Okay? So ito, may mga certain topics sa EE, no, na kung saan mag-fit sila sa ilang types ng statistical calculation. So let's say, for this video, yung resistance versus temperature. Tapos sa susunod na mga episode natin, bibisitahin rin natin yung slip tsaka rotor speed. Kasi yung dalawang yun is pasok sila sa linear regression. Okay? Tapos yung core loss naman ng transformer, pumapasok siya sa quadratic regression. Okay? And then, pangatlo, yung energy growth rate sa power plant, yung pag-expend ng energy. Tapos, yung isa naman rin, yung pag-discharge ng mga energy storage devices or let's say, yung mga topics natin sa transient. So, kung i-graph natin yung curve nila, papasok sila sa exponential regression. So, kahit papano, meron tayong ine-expect sa mga susunod na episode natin, di ba? Dito sa calculator techniques. So, ngayon, bisitahin natin itong resistance versus temperature. So, since linear regression, papasok siya sa computation ng mode 3.2. Two variable, so linear regression. Okay? So, yung relationship ni resistance sa ni temperature is almost linear. Okay? So, ibig sabihin nito, for most of our conductors, kapag tumaas yung temperature, tataas din yung resistance. Pero ayun, sa episode natin, di ba, no, effect of temperature in the resistance, depende kasi yan sa material. So, visit na lang, no, yung episode natin doon, yung lecture natin doon. So, sa mga partial conductor kasi, di ba, baligtad. Kapag uminit, bumababa yung resistance. Kapag lumamig naman, tumataas. Pero yun, we can say na halos karamihan ng conductor, kapag tumaas yung temperature, ayan, di ba, tumataas yung temperature, tataas din yung resistance. So, kung meron tayong given na 2 points, di ba, sa data natin, makakabuo na siya ng straight line. Okay? So, ganun din dun sa mga ibang statistical value natin. Yun nga lang, tayo yung magde-declare, no, kung anong curve yung mag-fit sa kanila.
kung quadratic ba, logarithmic, e-exponential, etc., etc. So sa video series natin dito sa Caltech, yung mga susunod na dadaanan natin, yung quadratic regression ni transformer and then yung exponential regression. So for exponential regression, may dalawa kasi tayo, di ba? Merong growth, merong decay. Pero yun, balik na tayo ulit dito. So ngayon, itong problem number 4 natin, i-apply natin itong linear regression. So tandaan, itong pang-apat na problem natin dito sa Caltech series natin, ito yung problem number 5 natin, no? Dun sa effect of temperature on the resistance. Dun sa Electrical Circuits 1 playlist natin. Okay? So yung problem natin ngayon, meron daw tayong coil na kung saan yung resistance niya is 18 ohms. Okay? 18 ohms kapag yung temperature daw is 20 degrees Celsius. At 20 ohms naman, di ba, kapag 50 degrees Celsius. So ngayon, its mean temperature rise, ito yung hinahanap, no? Ano ba yung pag-angat? Kapag yung resistance is 21 ohms. Provided yung surrounding temperature is 15 degrees Celsius. So ayan, sinolve na natin ng mano-mano yan, no? Dun sa video natin sa YouTube. Pero ngayon, isosolve naman natin siya gamit yung Caltech. So ngayon, bisitahin lang natin yung regression analysis para sa two variable, let's say linear, di ba? Naiiba lang yung kay quadratic. So yan, ito yung mga regression analysis natin for non-quadratic, no, equation. So kumbaga, naiiba lang na onte yung regression analysis kay mode 3.3. Pero ngayon, punta muna tayo dito kay mode 3.2 kung ano yung mga makikita natin regression analysis or let's say kala mode 3.5 or mode 3.6. So yan, meron tayong tinatawag na regression coefficient A, regression coefficient B, correlation coefficient R, tapos yung estimate value of X or estimate value of Y. So remember, yung mode 3.2 is linear regression kaya meron tayong equation na Y is equal sa A plus BX. Pero normally, di ba, ang ginagawa natin kapag pumasok tayo ng mode 3.2, naglalagay lang tayo ng mga points. So, two variable, yan, X tsaka Y. So, at the same time, dapat naiintindihan natin yung curve. So, di ba, dito sa graph natin, makikita natin yung resistance siya ay Y-axis at yung temperature naman is X-axis. Para mamaya kapag nag-input tayo ng data, alam natin kung sino yung nilalagay natin sa letter X at alam natin kung sino yung nilalagay natin sa letter Y. So, dapat alam natin yung graph, okay? So, ayan, aalamin natin yung temperature kapag yung resistance is 21. Pero yun, bisitahin natin ulit to, no? Si A, si B, si R, si X, tsaka si Y. Or yung X hat, tsaka Y hat. So, yung A is starting point, no? So, kumbaga parang ito yung pinaka-y-intercept natin. Kung yung x is 0, ano yung value ng y? Okay? So, parang ganun lang siya. So, parang pwede mong ilagay na 0, y hat siya. Parang ganun yung lalabas. Okay? So, ngayon, yung b naman is yung slope. So, pwede nyo siyang i-recall, no? Dun sa subject ninyo na analytic geometry. Okay? So, yung b is yung slope. Siya yung rate, no? Kung gaano ba kabilis tumaas or bumaba yung data. So, para doon sa ibang ano natin, regression analysis function, so yung R, yung correlation coefficient, so sinasabi nito no, kung gaano ka-strong yung connection ng X sa Y. So, yung magiging sagot dyan is 1 or negative 1. So, ibig sabihin nun, solid ang pattern. Pero kapag malapit naman sa 0, ibig sabihin, walang kinalaman yung data size isa't isa. So, mas gagamitin kasi natin dito is yung pag-interpolate. So, sa interpolation or extrapolation. So, x hat or yung tinatawag natin na estimate value of x. Okay? Ano yung magiging value ng x kapag ganito yung value ng y? So, yung proper syntax natin, yung value ng y and then x hat. Okay? Kapag ganito yung value ng y, ganito yung magiging value ng x. Kaya ganyan yung magiging syntax niya. Y hat naman, estimate value of y. Ano yung magiging value ng y kapag ganito yung value ng x. Okay? So ngayon, balikan natin ulit yung problem natin nang gamit yung mode
32. Okay? So, mode 32. So, balikan natin ulit yung graph. Okay? So, ayan, di ba? Yung graph, yung temperature, siya yung X, and then yung Y, siya yung resistance. So, lagyan na natin dito. So, kapag nag-mode 32 ka, ayan, di ba? Yung X, lalabas siya yung temperature, yung Y, siya yung resistance or yung ohms. O, di ba? Sabi, kapag yung resistance daw is 18 ohms, lalabas yung temperature daw natin is 20 degrees Celsius. Okay? At kapag 20 ohms naman, yung magiging temperature daw is 50 degrees Celsius, yung mean temperature. So ngayon, hinahanap yung mean temperature kapag 21 ohms. Okay? So, ang ano hinahanap? Temperature. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin is X hat or yung expected X value natin na kapag yung resistance is 21 ohms. Okay? So, bali, magiging solution natin dyan, ganito magiging itsura. 21, okay, X hat. Ano yung value ng X kapag yung resistance is 21 ohms? Or ano yung temperature kapag yung resistance is 21 ohms? So, masasabi natin dito sa problem na to, ang ginagawa natin is extrapolation. Bakit extrapolation? Kasi 'di ba, meron tayong 2 points ng resistance natin which is 18 ohms and 20 ohms. At yung hinahanap natin is lagpas na dito sa 18 and 20. 21 na eh. Pero kung ang hinahanap natin is yung between 18 and 20, kung doon tayo naghahanap, ang tawag natin doon is interpolation. So para dito sa problem na to, ang ginagamit natin is extrapolation. So ngayon, pag-input na tayo ng data sa calcul natin. So mode 32. So yun, yung X is temperature. So ayan, di ba? So 20, tapos 18 ohms. And then kapag 20 ohms naman, siya ay 50 degrees Celsius. Okay? Tapos ngayon, after nyan, ang gagawin mo na is press AC or CA. Okay? And then, magpapagawa na tayo ng regression analysis. So, gagawin natin, pindutin natin yung apps, and then press 8 for regression analysis. At ito na nga yung mga available sa regression analysis natin. Yung letter A, which is yung sa y-intercept natin, no? Yung kapag yung x is 0, ano yung value ng y. Yung B naman, okay, yung number 2 is yung slope or yung rate of change niya, di ba? Yung 3 is yung correlation. Tapos yung 4 is yung expected x. So for this problem, according sa principle niya, okay, yung x natin is temperature. Yung y is resistance. So para dito sa problem na to, gagamitin natin is yung 4. Yung x hat or yung expected x or expected temperature. So ngayon, ilalagay natin si 21. So tandaan, ito yung tamang syntax. Ilalagay mo muna kung ano yung pinapahanap mo. Let's say, at what resistance ka nagpapahanap ng temperature, and then dun mo ididikit yung X hat or Y hat. Kasi kapag ginawa mo, nauna yung X hat, tapos dinikitan mo na lang ng numero, let's say 21 ohms, or kahit i-open and close parenthesis mo pa yan, papagalitan ka ng calculator. Syntax error. Hindi daw tama yung syntax na yun. Kasi ang tamang syntax, dapat mauna muna yung numero. Or let's say yung value kung saan ano yung ine-expect mo magiging value na x. So ngayon, pindutin na natin yung equals. Okay, so yung sagot is 65 degrees Celsius. Okay, so for that, 21 ohms, 65 degrees Celsius. Pero kung naalala nyo itong problem na to, di ba? Kailangan pa natin i-minus yung surrounding temperature. Kaya 65 degrees Celsius minus 15. So, magiging sagot is 50. So, yun, you can check this problem dun sa playlist natin, no, ng Electrical Circuits 1. Yung effect ng temperature dun sa resistance. Problem number 5 ito. Yun nga lang, sinolve natin siya dun ng mano-mano. Pero for this episode ng ating Caltech, sinolve natin siya gamit yung linear regression. Because
yung relation ng resistance with temperature, okay, mapaplot natin siya as linear. So, ito, kitang-kita natin, di ba? Pero yun, according sa graph, yung actual daw, titikwas daw siya. So, yun, katulad rin sa mga depreciation natin, di ba, sa engineering economy, ginagamit natin yung mode 3 din sa straight line depreciation. Kasi, straight line din siya, linear siya, okay? So yun, bali hope na sana may natutunan kayo dito, no? Na kung saan yung knowledge natin sa electrical engineering at yung math behind it nare-reinforce natin, kaya nakakagawa tayo ng Caltech or nagagamit natin yung ibang functions ng calculator para mas mapabilis yung computation natin. Okay? So, see you sa susunod na video natin dito sa Caltech. Hindi pa tayo aalis dito sa sa effect ng temperature sa resistance. Meron pa tayo ulit isosolve na problem. So, tingin ko kahit papano, yung susunod na susolve natin na problem is Caltech talaga yon. So, ito kasi yung ginawa natin for the meantime is basic na linear regression analysis. Kumbaga, nag-extrapolate tayo. So, yun, pwede mo rin gawin yan sa mga ibang engineering subject na kung saan yung behavior ng isang parameter phenomena is na map out mo as straight line. So, kung na-map out mo siya as straight line, as long as na mayroon kang 2 data points, ayun, ilagay mo yung 2 data points at mafi-fit niya na yan sa straight line. Kung straight line talaga yung behavior niya. So, yun. See you na lang sa susunod na episode. At ayun, paulit ko sinasabi. Hope na may natutunan kayo, no? So, yun. See you na lang ulit. Bye!